Nawasak ang mga barko sa daungan. At sa katunayan, sa kabila ng maaraw na panahon at kalmado, mayroon lamang mga labi sa lahat ng dako malapit sa dalampasigan, at ang isa sa mga tagasunod ng demonyo ay naglalakad sa pier, na, lumingon sa unang matanda, ay nagsabi na sinira niya ang natitirang mga barko. Ang lalaki, ang pagkakaroon ng pagsusuri sa baybayin ay napansin na kinuha nila ang kanilang huling pagkakataon upang makatakas. Ano ang nangyari sa iba pang mga mangkukulam? Sa pagyuko ng kanyang tuhod, natakot ang Alipors at nauutol na sinabi na ipinaalam sa kanila na ang Knight ay nakialam sa pagpapatupad ng plano, at pagkatapos nito, walang balitang dumating. Ang matanda, nagalit at nagsisimulang maglabas ng dark energy, ay napansin na tila may nakakaalam tungkol sa kanila. Kailangan niyang tumawag para sa mga reinforcements at alisin ang lahat ng humahabol. Nanginginig na nangako ang tagasunod ng demonyo na gagawin niya ito. Biglang, ang lalaki, na nakangiti ng malawak, napansin na ang lahat ay maayos. Agad namang nagtanong ang Alipors na nagtataka, ano ang nangyari? Tumingin ang matanda sa palasyo, kung saan may simboryo. Nagpatuloy lang siya, sa tingin niya ay mahihirapan sila. At pagkatapos ay lumingon ang lalaki sa iba pang Alipors na lumitaw sa sandaling iyon. Dapat nilang patayin ang mga Knight na haadlang sa kanilang daan. Nagsisimula pa lang ang palabas. Kailangang subukan ni Karaon na protektahan ang sarili mula sa tsunami. Ang mga magician nito ay tiyak na gugugol ng lahat ng kanilang lakas para dito. Kapag nagsimula ang gulat, gagamitin nila ang kasamaan ng dagat, ang royal family at ang liwanag ng divine. Ang artifact ay masisira at ang lungsod ay ililibing. Matagal na silang naghintay, at dumating na ang kanilang oras. Panahon na para malaman ng mundo kung ano ang malam. Pagkaraan ng 2 araw, nang lubusang binawhaw ang mga lansangan, maraming gusali ang nawasak. Sinubukan ng mga sorcerer na magtago mula sa sakuna sa teritoryo ng kastilyo. Pagtingin ni Tiny sa kanila, napansin niyang pagod silang lahat. Huminga rin ng mabigat ang Emirateven Karaon, nabanggit na natural ito. Ipinagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa tsunami ng walang pahinga. Napansin niya ang malubhang kondisyon ng Emirates, natakot na nilinaw. Okay ba ang lahat sa kanyang kamahalan? Siguro kailangan niyang magpahinga ng kaunti. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nakaramdam si Tiny ng panibagong kakaibang damdamin at bumagsak sa sahig. Ngayon Emirateven Karaon, natatakot para sa kanya, sinubukang tawagan siya at tinanong kung ano ang mali. Sinubukan niyang unawain kung anong uri ito ng enerhiya, at sinabi niya sa kanila na wala itong dapat ikabahala. Para lang sa kanya na siya ay naglayag sa oras na ito, nasaksihan ng mga tao ang paglitaw ng isang malaking alon kung saan lumitaw ang mas malalaking galami, at ang mahiwagang boses ay nagpahayag na ito ang magtatakda ng kapalaran ni Karaon. Nang matapos ito, isang malaking kraken ang lumitaw at agad na nagsimulang umatake sa mga dingding ng kastilyo. Nagpatuloy ang tinig, ito ang pinunong ng kailaliman ng dagat. Ang mga tao, sa sobrang takot, ay sumugod sa nagkalat na mga labi, sumisigaw sa takot. Nang lumitaw ang pinuno ng monster malapit sa mga dingding ng matataas na tore, lahat ng naruroon ay napabulalas din, ano itong kraken? Ngunit kaagad na tinawag ni Tiny, na, nahila-hila ang isang malaking bag, kay Emirateven Karaon. Nang mapansin siya ni Emirate, tinanong niya kung ano ang mayroon ng binata doon. Ipinaliwanag niya na ito ang iniwan ni Hale sa kanila ni Tiny pagkatapos ay hinarap ang Lunar Wolf, na nagpahayag na oras na para sa kanila na umalis. Nang sabay silang lumipad sa ere, sa wakas ay sumigaw si Emirateven Karaon na umaasa siya sa batang bayani. Sagot niya na naiintindihan niya ang lahat. Binuksan ang bag kanina, nang mapakinggan nila ang naghihingalong mensahe ni Hale Anderson, humingi siya ng tawad sa kanyang kamahalan sa pag-iwan sa kanila. Gayunpaman, dapat malaman ng king na para sa kanyang kapakanan at sa kanilang mga tao, siya ay lumaban hanggang sa wakas, iiwan niya ang mga labi ng kanyang sariling katapatan sa kanyang kamahalan, at umaasa na sila ay maglilingkod sa kanya ng mabuti. Ngayon, ibinaba ni Tiny ang bag, inihayag ang laman, na lumabas na isang patay na sanggol na si Kraken. Pagkatapos ay huminto sila sa harap mismo ng isang malaking monster, at nang iangat nito ang isa sa mga galami nito na tumusok sa mga ulap, sinabi niya, sa pagkabigla, hindi ito maaaring ang Kraken, na kumikislap ng mapupulang mga mata, tumama sa isa sa mga tore ng bantay, at si Tiny,
napagtanto na ang pangunahing katawan nito ay masyadong malayo. Pagkatapos ay bumaling sa lobo, nabanggit niya na dapat mayroon pa ring solusyon. Ngunit anong bigla, nang makita kung paano siya nababalot ng asul na glow, nabanggit ni Tiny na naranasan na niya ang pakiramdam na ito noon pa man. Ngayong nababalot na silang dalawa sa aura na ito, determinado siyang napabulalas. Okay, subukan nila ito sa susunod na sandali. Lumipad sa himpapawid ang Lunar Wolf, at ginamit nila ang ikatlong yugto ng espiritu, Summoner, Force Link, nakatingin sa lupa sa ibaba, sabi niya, nakangiti, ito ay isang uri ng kabaliwan, pero gusto niya. Pagkatapos ay nagutos si Tiny sa lobo na lumapit sa Kraken. Ngunit sa sandaling sinubukan nilang gawin ito, napansin sila nito at nagbuga ng makapangyarihang mga alon na halos mabingi sa kanila. Kasabay nito, sinubukan ng monster na salakayin sila gamit ang isa sa malalaking galami nito, at pagkatapos ay kailangan nilang umiwas upang hindi matamaan. Pasigaw na tanong ni Tiny na hawak-hawak ang bangkay ng nilalang dagat, sa tingin ba niya ay siya ang pumatay sa batang ito? Well, okay, susubukan niyang ayusin ito ng mabilis. Kasabay nito, naalala rin niya na ang katawan ng sanggol na si Kraken ay tinataka ng mga bakas ng pumatay sa isang ito. Kahit na ang Kraken ay may cognitive potential ng isang hayop, madarama pa rin ito at mahahanap ang salarin na ngayon ay iniuugoy ang hammer kung saan nakatali ang lubod na may patay na nilalang, itinapon ito ni Tiny, sumisigaw para sa monster. Para mahuli ito, dumiretso ang bangkay ng Kraken patungo sa magulang nito, na natigilan sa kinatatayuan ng malapit na ito. Ang isang selyo ay lumitaw sa katawan nito, at ang Kraken, na nahuli ang katawan ng cubs kasama ang mga galami nito, ay nagsimulang masusing suriin ito. Ilang saglit na natahimik, at sinabi pa ni Tiny, sana, gumana ba? Ngunit sa susunod na sandali, ang monster ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, at halos hindi niya maprotektahan ang sarili mula sa paparating na daloy ng enerhiya. Kasabay nito, ang Kraken ay naging mas galit kaysa sa dati, tinamaan ang mga galami nito, ang unang bagay na nadatnan nito, at ang bahay sa bubong kung saan sila matatagpuan ay lumipad sa mga piraso. Si Tiny ay itinapon mula sa lobo, na nagsimula ring matuno sa manipis na hangin. Litong-lito siya, sumisigaw ng malakas. Hindi niya kayang tingnan kung paano papalapit ang solidong lupa. Napasigaw si Tiny nang biglang may narinig na kalmadong boses. Dapat huminahon siya, may humawak sa kanya, pinipigilan siyang masaktan, at kasabay nito, iniligtas siya mula sa mga galami na malapit ng hamampas. Hindi nagtagal ay lumipas ang panganib, at isang malakas na agos ng hangin ang bumangon at naalis ang talukbong sa ulo ng tagapagligtas. Laking gulat ni Tiny nang makitang si Genus iyon nang matagpuan niya ang kanyang sarili na matatag na nakatayo sa lupa, tinanong niya kung pwede ba siya dito. Wala ba siyang gagawin? Ngumiti si Genus Freewill at tiniyak siya, guys don't have to worry so much. May mas importante pa dito. Ngunit patuloy pa rin sa pagsigaw si Tiny sa pagtataka. Ngunit kung makikialam siya sa kasalukuyang showdown, maaari itong humantong sa mga problema sa politika. Genus na nakangiti ulit, dapat kumalma ang lalaki. Nakamaskara siya, at sa katunayan, ang bahagi ng kanyang mukha ay nakatago ng isang itim na tela. Bagamat sinubukan ni Tiny na magalit, napabuntong hininga lamang siya ng pagod, napagtanto na ang isang taong nagtataglay ng parehong silver mana at ang katangian ng malamig na hangin ay isang batang knight na may antas ng isang aplikante. Walang ibang katulad nito. Ginulo siya ng Genus Freewill sa pamamagitan ng pagtingin sa Kraken na bumagsak sa lupa, maalalahanin na ito ay kawili-wili. Bigla itong kumalma, paano ito? Ngunit naramdaman niya ang daloy ng isang kakaibang aura, nag-ambala sa kanya, sinabi na ang lahat ay hindi gaanong simple. Pagkatapos ay nakita niya ang mga taong nakadamit na nakahiga sa mga durog na bato at umaagos ang mga itim at lilang batis, napabulalas siya, mga tagasunod ba ito ng demonyo? Bakit sila nandito? Naaalala kung paano ang kamakailang pagsabog ay si Tiny. Tuwang-tuwa siya, iniisip na nagtagumpay siya. Nagtagumpay ang plano ni Hale. Ngunit pagkatapos ay iminulat muli ng malaking monster ang kanyang mga mata at nagsimulang ilipat ang lahat ng galami nito ng sabay-sabay. Naging maingat silang dalawa ni Tiny. Bumalik sa pub na nalilito, at sinabing, ano? Wala ng mga demonyong tagasunod sa malapit. Ano ang problema? Pagkatapos ay ikinagalit siya nito,
na nagpaunawa sa kanya na ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang palaisipan. Pagkatapos ay bumaling sa Genos, tinanong niya kung ano ang mali sa pagpapatawag kay Magic na kanyang pinag-aaralan. Sinabi niya na mayroon itong kakayahang itago ang presensya ng isang tao saan man nila sirain ang karamihan sa mga bilog. Pinutol siya ni Tiny sa pag-uulit ng kakayahang magtago ng mga regalo. Kasabay nito, napagtanto din niya na ngayon pa lang ay tila siya na ang mas nakakaalam tungkol sa mga tagasunod ng demonyo kaysa sa iba. May pinagkakaabalahan pala sila. Sa susunod na sandali, muli siyang napasigaw sa gulat, pina-activate ng Divine Artifact ang kanyang aura. Inutusan niya ito na ipakita sa kanya ang lokasyon ng Divine Artifact. Isang palasyo ang lumitaw sa kanyang harapan, at si Tiny, na nagko-concentrate sa isip na tinatawag na Lunar Wolf. Pagkatapos ay nakita niya ang mga taong patungo sa isa sa mga tore at inimount ito, nagmamadaling umalis na sumisigaw. Alam niya ito. Sinundan siya ng Genos Freewill at tinanong kung dapat nilang iwanan ang Kraken. Ngunit ipinaliwanag ni Tiny na ang mga tagasunod ng demonyo ay gustong makakuha ng kanilang mga kamay sa isang divine artifact. Agad na sinabi ni Genos, sa parehong pagkalito, itinikom niya ang kanyang mga panga at ipinahayag na ang pagprotekta rito ay isang prioridad. Ito ang tanging paraan upang mapanatili nila ang kanilang mga banal na panata. Naglalakihang galame, muli, ang bumungad sa lungsod, na bumabalot sa takot sa mga mamamayan. Ang mga knights na nagbabantay sa Human Ites, sa oras na iyon, ay nakarinig ng mga kakilakilabot na hiyawan at nagsimulang magpanik sa kanilang sarili, nagtatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Dapat masaya sila. Salamat sa Divine Artifact, ligtas ang paligid ng templo. Maaari lamang nilang ipagtanggol ito. Biglang may pumasok sa kwarto. Agad namang naglagay ng matatalim na espada ang mga lalaki at nagsisigawan ng may pananakot sa kanila, sino ang nandoon. Dapat silang magpakita. Dumating ang boses ng matanda. Alam niyang walang silbi ang spell. Hindi ba sila, guys, pagod na sa pagtayo ng bantay sa lahat ng oras? Anyway, hindi mahalaga. Nakakasagabal lang sila. Mas madali silang pumatay kaysa sa mga insekto. Hindi sila tugma sa kanya. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, nagpadala ang lalaki ng isang tumatagos na stream ng magic pasulong, na nahuli ang knight sa pamamagitan ng sorpresa at nagkalat sila sa iba't ibang direksyon habang nakangiti ng masama. Genos Freewill na sumusunod kay Tiny sa lahat ng oras na ito nang walang pasensya. Tinanong kung gaano katagal bago siya makarating sa artifacts. Kumpiyansa niyang sagot na sarado na sila. Sa sandaling iyon, isang maliit na grupo ng mga tagasunod ng demonyo ang lumitaw sa kanilang harapan, na naglalabas ng isang lilang aura, agad na napagtanto na siya iyon. Kailangan nilang pigilan ang lalaking ito na makalapit. Si Tiny, itinaas ang lupa sa itaas ng kanyang ulo at iniugoy ito, sumigaw, naiinis, hindi. Mayroon na silang sapat na magagawa nang wala ang mga baliw na ito. Nangako si Genos na siya mismo ang haharap sa kanila. Sa susunod na sandali, pinaandar niya ang kanyang asul na aura at sumugod na parang bala. Natakot ito sa mga alipores, ngunit wala silang magawa habang siya ay nagmamadaling dumaan. Natalo sila ng sabay-sabay. Nakita ito ni Tiny at kontentong ngumiti, naisip sa kanyang sarili, inaasahan na ito. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nang maabutin siya ni Genos Freewill, agad niyang nilinaw, mahawakan pa kaya ng mga demon followers ang isang divine object. Dapat mayroong isang uri ng proteksyon laban sa kanila. Naalala niya kaagad si Truman, nabanggit, oo, ngunit nakakita na siya ng isang halimbawa kung paano halos makuha ng isang tao ang artifact. Sa totoo lang, masama ang kutob niya dito. Nagdulot sila ng malaking kaguluhan sa Kraken. Maaari lamang lumala ang mga bagay mula rito. Agad namang tumutok si Genos sa isang salita at nilinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Worse, pero bigla silang na-distract ng boses ng kung sino. Malakas na inanunsyo ng lalaki, tingnan mo lang kung sino ang nandito Sir Tiny, angat ng ulo, nakita nila si Liam von Petersen, na nakatayo sa bubong ng bahay, napansin na matagal na silang hindi nagkita, saka tumalon pababa, dagdag pa niya, anong nangyari? Sisigot pa sana si Tiny pero bigla silang napatabi ng isa sa mga galami ng Kraken na biglang sumulpat dahilan para mapasigaw agad siya, ano ta?
Ngunit sa susunod na sandali, siya ay tumahimik at nakita kung paano lumabas ang dalawang tagasunod ng demonyo mula sa isang makapal na ulap ng usok patungo sa kanya, at sa mga kamay ng isa sa kanila, may isang bagay na kumikinang, nakakandado sa isang sisidlan at tinatakan ng mga laso. Siya ay nagtataka. Sa kakilakilabot, hindi ito maaaring maging pangunahing divine artifact.